So ito yung before na magkaroon ng sakit yung manok natin mga bossing. Kala ko wala ng chance at ito na yung after 4 days na gamutan na talaga namang tinutukan natin. Ito mga bossing yung manok natin na nagkaroon ng sakit, white yung ipot niya, tapos nagbalik ko na rin yung ulo niya. Actually nung una ko pang napapansin to, talagang matamlay na siya at nandun lang siya sa may gilid na nakahiga. At ayun nga, hindi tayo nagkamali mga bossing, talagang puti na yung ipot niya at nagbalik ko na yung ulo niya. Kaya ako naman dali-dali akong bumili ng mga kakailanganin nating gamot para sa manok natin kasi ito talaga yung isa nating pinakamagandang breed. Talagang sobrang maganda yung paa. At ayun, akala ko talaga mga lodi wala nang chance mabuhay. Kaya dali-dali akong bumili ng ito, pang good bacteria sa katawan, sa digestion ng manok natin, at itong gamot, tubig at yung tube ng injection. Bale, ilalagay ko na lang sa comment section mga bossing kasi hindi kasi to sponsored. So dito talaga mga lodi, talagang kitang-kita mo na nanghihina at bagsak na bagsak yung manok natin, na para bang may naka-stuck sa kanyang esophagus or part ng kanyang lalamunan banda. So dito nga mga lodi, pinainuman ko na ng gamot yung manok natin. After that ay nilagyan ko na siya ng good bacteria. Diniretso ko na mga lodi sa may bandang kanya para diretso na sa may digestion niya. At yun, nakatulong naman kahit konti mga lodi, kasi after neto naging okay naman siya. Nagkakon naman na siya, nagtitilaok naman na ng konti, pero yung ulo talagang bagsak na bagsak yung kanya, yung ulo niya. Nilagyan ko siya ng ganito mga lodi para maging maganda yung takbo ng digestion niya. Kapag may mga good bacteria talaga sa digestive system ng manok natin, nakakatulong din yun para ma-digest niya yung nakakain ng mga manok natin. At hindi lang yun mga lodi, talaga namang dadanto sa mga intestines niya at doon nakakatulong na ma-generate yung digestive system ng manok natin, kasi talagang puti na talaga yung ipot ng manok natin at sayang talaga kapag napabayaan. Kasi ito talaga yung isa sa pinakamagandang na breed ko na manok, talagang nagmana sa Oak Grove natin. Yung isang kapatid nito na puti, namatay din talaga mga lodi, hindi nakayanan yung gamot na nilagay ko noon. Kaya ito, hindi ko talaga to sasayangin kasi sobrang mahal na yung nagastos ko dito. Alangan naman na, alangan na hahayaan na lang natin. So dito nga mga lodi, talagang sinimot ko na lahat sa last battle na to kasi sobrang hinang-hina na yung manok natin at need niya talaga ng good bacteria sa kanyang katawan para din sa digestion niya, kasi talaga yung ipot niya puting-puti mga lodi. At matagal din na hindi nakakakain to, actually mga 2 days siguro. At nung nilagay ko siya sa kanyang kulungan talaga mga lodi, hindi talaga yan makatayo, as in hindi yan talaga makatayo mga lodi. Hinang-hina, hindi nakakain. At after 1 day, ito na siya mga lodi, nakakatayo na siya. After a day kinabukasan. So yun, inulit lang natin yung process. Kaya ito mga lodi, yung process. Hindi ko na nga pinakita lodi yung day 3 natin ng paggagamot sa manok natin at day 4 na to. So ipapakita ko yung isa pang gamot na pinainom ko sa manok natin mga lodi. So ito yung gamot na pinainom ko kahapon sa manok natin mga lodi. Antibiotic din to at may kamahalan nga lang, pero pulido
gumamot. Lalagay ko na lang sa comment section kasi hindi naman to sponsored. So ito na yung resulta ng day 4 ng paggagamot ng manok natin at talagang nasa tiyaga, patience lang talaga mga lodi kasi ito talaga yung magandang materials ko na nabreed ko at sayang naman talaga kung mamamatay lang or magiging ulam, di ba? Kaya ito talaga yung isa sa pinaka malalang sakit siguro ng manok na na-encounter ko kasi grabe, kala ko wala na yung manok, wala nang chance, pero ayun, nagawa natin ng paraan. Kaya ayun mga lodi, sana may natutunan kayo sa akin. Nasa tiyaga lang talaga. Kaya kapag ikaw nabibili ng manok tapos napakaburaot mo, ay magbago ka na lodi. Hindi ganon ka easy ang magmanok. It take risk, it take challenges talaga, it takes so much money talaga mga lodi. Kaya ganon yung presyohan ng manok natin. Magastos na nga sa breeding, magastos pa sa patuka, mas magastos pa sa mga vitamins, mas magastos pa kapag may sakit. Kasi nga pabago-bago yung panahon mga lodi, malakas yung init, biglang-biglang uulan. Kaya yun mga lodi, salamat sa pag-subscribe.